Gusto mo bang malaman kung totoo ka bang mahal ng kinakasama mong lalaki? O gusto mo ba malaman yung mga signs kung totoo nga bang mahal ka niya? Ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung mga signs na kung totoong mahal ka nga ba ng isang lalaki. Alam ko, maraming mga mixed signals na binibigay at nakakapagtaka nga ako talaga minsan at napapatanong ka sa sarili mo kung real love nga ba ito? Ito nga ba yung main general love language ng isang lalaki? So ngayong araw na to, sasabihin ko sa inyo yung mga signs kung totoong mahal ka nga ba ng isang lalaki. Pero bago yan, babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout nung last week. Gaya nga nasabi ko, pag nagpa-shoutout ka ngayon sa video na to, ngayon, kung sinulat mo kung taga saan ka, pangalan mo, and next week po natin babatiin yan. Abangan nyo na lang sa mga videos ko kasi nag-upload tayo ng videos, 3 to 4 videos a week. So yan, without no more further ado, ito ang ating mga mahal na subscribers. Ayan, unang-una binabati ko si Marisa Dulyaga ng Saudi, kay Sally Celeste ng Singapore, kay Marilyn Sumawag ng Hong Kong, kay Ella Getillo, yan wala siyang address kung taga saan siya, kay Adeline Kitor Cepada, yan suking mahal natin yan, si Madam Adeline Kitor Cepada, at si Roland Tutor ng Cagayan de Oro City. Yan, finally, meron tayong lalaking nagpapa-shoutout. Kay Josephine Custodio ng Hong Kong. Hello. Kay Beth Dumas ng Manila. At kay Rosario Aban ng Iba, Zambales. Yan, maraming salamat sa walang sawa. Now, mostly na mga nagpapa-shoutout sa atin na dati puro mga OFW, ngayon puro naman mga taga-Pilipinas. So, kahit nasa man kayong parte ng mundo, mag-iingat po kayo palagi. Unahin nyo palagi yung kalusugan ninyo kagaya nga na nakasulat sa YouTube channel ko. Kumain ng gulay para humaba ang buhay. So, let's go back to the video. Ito ang mga real signs kung totoo nga bang mahal ka ng isang lalaki. Ang ating number 1 is kapag iniintindi niya yung mga flaws mo. Yung mga natural negative energy ng mga babae na mostly naiintindihan ng mga lalaki. In short, yung toyo. Ayan. Kapag naiintindihan ng isang lalaki, yung toyo mo, minsan hindi ka na nga pinapatulan, di ba? Great signs ng bilang isang lalaki yan na, mahaba yung disiplina niya, mahaba yung PC niya sa'yo, mga tipong klase ng ganyan. So, pag yung partner mo is ganyan, and alam mo naman sa sarili mo, alam ko kayo mga babae, alam nyo mga tuyuin kayo, lalo na pag nandyan na yung buwan ng dalaw nyo nga, di ba? Palagi kayo tinutuyo. So, kapag ang lalaki mo ay napakahaba ng disiplina sa'yo, it's either kay sa patulang ka, binibigay na lang yung gusto mo. Kunyari, pag meron kayong buwan ng dalaw, yung mga ganun klaseng tipo, binibigay niya sa inyo, that is a sign of real love. Kasi, having a very, very long discipline as a guy, kahit ako alam ko yan, napakahirap yan. And if a guy can make it so easy, if he can pull that out so easy, he loves you so much. Up next is yung hindi siya nagbago sa effort niya. Yung tipong after all these years, wala pa rin pinagbago. Kumbaga yung routine niya sa'yo, ganun pa rin. Alam mo yun? Walang pinagbago. Sabihin natin 1, 2 o 3 taon man yan. Pero wala pa rin pinagbago sa effort niya. Girls, huwag kayong mananawa. Please, huwag kayong mananawa sa mga ganitong klaseng lalaki. Napaka-consistent ng effort. Kasi minsan, may naririnig ako sinasabi na babae, wala naman ng bago, paulit-ulit na lang. Which is, that's life. Lalong-lalo na pag magkasama na kayo sa bahay, kapag mag-asawa na kayo, tapos na yung mga fairy tale, yung mga fairy tale imagination nyo na, Disney imagination nyo na, gonna live in a kingdom, yung mga palasyo. As general, nakakasawa yung buhay asawa. Alam niyo yun?
madali kayo mananawa sa isa't isa, pero kailangan talaga ng mahabang disiplina, mahabang, napakahabang pasensya. That's how it goes pag mag-asawa na kayo. Accept it or not. So, kapag consistent siya sa effort niya, walang pinagbago, please wag kayo mananawa sa ganyan, girls. Kasi yan din naman yung madadatnan nyo pag mag-asawa na kayo eh. Paulit-ulit na lang yung cycle niyan araw-araw, lalong-lalo na pag may anak na kayo, may obligasyon na kayo, hindi habang buhay. It's always rainbows and sunshine, hindi palaging ganun. So, yan yung expect nyo pag mag-aasawa na kayo. As on the early stage ngayon, mag-boyfriend pa lang kayo, isipin nyo na yan. So, kapag mahaba yung effort niya, dire-diretso yung effort niya, consistent yung effort niya, hawakan mo na yan sa leeg kasi mahal na mahal ka niyan. Up next is yung nililigawan ka pa rin. Kahit patagal na kayo. Haba ng buhok ko. Yun, yung tipong ganun. Nililigawan ka pa rin niya. Kahit matagal na kayo magkasama or either mag-asawa na kayo. Nararamdaman mo pa rin yung sinusuyo ka pa rin niya. Kahit ilang taon na kayo magkasama. Pilit. Yung ginagawa kasi ng lalaki ng ganyan. Yung meaning yan is gusto niya ibalik pa yung spark ng relasyon nyo at huwag mawala yung spark. Kaya pinaparamdam niya sa'yo almost every day na ikaw pa din yung college na babaeng nililigawan ko. Yung tipong ganon. After all these years, lalo-lalo kung mag-asawa, kung mga dekada na magkasama, may mga nakita ako mag-asawa na yung lalaki. The way niya tratuhin yung misis niya is parang nililigawan niya pa rin. At kahit ako, lalaki, straight na lalaki, ako kinikilig ako pag nakikita ko sila. So, kapag ang lalaki ay ganito, that is real, genuine love, girls. Huwag mo na siyang bibitawan. Up next is meron siyang vision para sa future yung dalawa. Yup, ayan ang pinaka-importante. And most guys have that type of mindset. We always prepare ourselves for our future. Ganun talaga palagi iniisip namin. That's why we work so hard. Nagtatrabaho kami na maigi. Mahirap man, nakakamatay man na trabaho or kahit ano, papasukin namin yan para magawa namin yung future sa inyo. And lalong-lalo na kung vocally niya sinasabi sa iyo palagi yung mga plano niya sa buhay, mga plano niya nakasama ka. Ganito gagawin natin after 10 years, dapat ganito tayo, ganyan tayo. All you have to do is to support that guy. Okay? Don't judge him by that. You can judge him by his effort. I-judge mo siya kung hanggang boka lang ba siya o ginagawa ba niya. But if ginagawa niya, all you have to do, girl, is support him. Ikaw yung magiging energy drink niya. Ikaw yung magiging lakas niya kapag sinuportahan mo siya. Kaya wag mo nang iiwan yung mga ganitong tipong klase ng lalaki. Yung may vision siya, ambisyoso siya. Being ambitious is not wrong, okay? Pagiging ambisyoso ay hindi mali. So kapag ganyan ang lalaki mo, mayaman na kayo, mahal ka pa niya, panalo ka. And last but not the least is yung cooperative siya when it comes sa mga problema niyo. Yung kayong dalawa mismo and siya, nakikipag-cooperate siya sa iyo once you have a problem o kung kung nagkakasagutan man kayo, kung may away man kayong dalawa, is nandiyan palagi siya, nakikipag-cooperate sa iyo, willing makinig sa iyo, and willing ayusin kung ano man ang problema nyo. Kasi, may mga couple kasi na nag-uumpisa na nagtatalo, nag-aaway, at dyan na nag-uumpisa, nag-iipunan na kayo ng sama ng loob. Para sa susunod na away, ibabato ko na naman to yung nakaraan, ibabato ko naman to yung nakaraan. No. Kaya nga tinawag niya na partnership because it always takes two to tango. Kailangan ng dalawang tao para makasayaw ng tango. So, you have to fix that problem together. It's either kung sino man yung may mali. Learn how to say sorry. Be accountable. Kung lalaki man yung mali, kailangan ng lalaki mag-sorry. Kung yung babae yung mali, kailangan niya rin mag-sorry. Kasi alam ko naman, girls, mahirap sa inyo magsabi ng sorry. Pero, girls, if he is cooperative, at kitang-kita mo sa bahid ng pagmumukha niya, sa bahid sa sarili niya na gustong-gusto niya ayusin niya ang relasyon niyo, kapag meron kayong mga tampuhan or mga maliliit or malaki mang away, keep that guy because he wants to be with you forever at gustong-gusto ko rin kayo makasama forever. So, i-subscribe nyo na itong channel ko kahit walang forever. At i-like nyo na rin itong video na to. At, i-open nyo rin yung notification bell para
maging updated kayo sa mga ina-upload ko every week. It's like 2 to 3 videos a week to. Solid, di ba? So, do not forget to, like, here's my Instagram nga pala. Yan, para kung gusto nyo makita yung mga personal lives ko, ano mga nagaganap dito sa akin sa South Korea, makita nyo naman ginagawa ng kuya nyo. So, yan, follow nyo ako dyan, chat nyo ako dyan. Malay mo, pag hindi ako busy, magre-reply din ako. Kasi nga, may trabaho pa ako. So, minsan din ako nakapag-check ng phone. Sorry naman po. So, yeah, lagi nyo naman tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Bye-bye.